nakikita nila, meron ako dito. Yung tahi ko, akala nila cesarean ako. Pero ang totoo kasi yun, na-operahan ako sa colon. Tapos, 2016, na-diagnose ako ng cancer. Hindi, mahirap kasi magsalita. Kasi, 2016, sa mga di nakakala, 2015 December, na-operahan ako. Tapos, 2016, sasabihin ko na, parang na rin sa malaman ng mga tao kasi yung mga napapansin na tao, ay nakikita nila, meron ako dito. Yung tahi ko, akala nila cesarean ako. Pero ang totoo kasi yun, na-operahan ako sa colon. Tapos, 2016, na-diagnose ako ng cancer, stage 2B, colon cancer. Hindi ako naiiyak dun sa sakit ko. Ang daming nagbago sa buhay ko. Kasi dati, nung nalaman ko may sakit ako, may cancer ako, di naman ako naiyak. Mas naiyak ako nung nalaman ko yung kay ate. Ate ko kasi may cancer. So sa akin, nung nalaman ko may cancer ako, gamitin ko na yung moment na to, birthday ko, wala akong pakala. Nung nalaman ko may cancer ako, di ako naiyak. Mas naiyak ako dun sa ate ko. Kasi alam ko yung nakikita ko yung hirap pag may cancer. Nanay ko, yung ate na yung panganay, may cancer sila. Tapos si ate, nauna sa si ate, October. Umiyak? October siya ate na-diagnose mo na cancer. O, pari ba ate? After nun, same year, na-operahan ako December. Tapos na-diagnose ako January, colon cancer, stage 2B. So parang inano ko lang na gusto ko magpasalamat. Kasi dati, parang okay na sa akin na may cancer ako. Binata ko, wala naman din yung buhay ko. Parang, kahit sige, kung na ako naman, wala naman mag-iingatan. Pero ngayon, nakita ko gano'n ka-importante mabuhay. Lumabas ko kung aga ko. Kaya siyempre, sobrang pasasalamat ko dito. Ito talaga yung nagbago na buhay ko. Ito si Chi. Kasi, basta di ba, kwento ko na rin. Nung nakilala ko siya talaga, sinabi ko, papakasalak ko na to. Kasi magiging vlogger ako pag napangasawa ko. And then, kumbaga, ko na nag-design ka ako nun eh. Siyempre, nawala rin yung school ko. Kaya, yun lang. Kaya ako naiyak kasi, na-celebrate yung 40 kasi hindi ko alam kung aabot pa ba ako ng 41 or 42 or ano. Kumbaga, gusto ko lang paalam sa inyo kung gano'n kahit yung buhay. Tapos, sa mga followers na rin na hindi nakakaalam yung sakit ko na sa likod ng mga pagpapatawa, mga hindi, may mga tao nag-i-struggle, tao lumalaban. So, kwento ko na rin, dadagdag ko pa, birthday ko naman. Kasi may pa kami ni ate, may challenge pa kami noon kasi, di ba may cancer siya, may cancer ako. Si ate nagpakimo. Kumbaga, ako naman, nung nalaman ko may cancer ako, sinabi ko na sa sarili ko na, nag-decide ako sa sarili ko na hindi ako magpapakimo. So yun lang, sobrang proud ko sa sarili ko na nilabanan ko yung cancer na kahit walang chemo. Kumbaga syempre, kailangan ko rin yung suporta sa pamilya ko. Kailangan suportahan nila yung mag-desisyon ko na hindi ako magpa-chemo. So far, 2016, so 2024 na, kaka 8 years na ako. Parang tayo ko yun. Hindi. 8 years na ako. And then, yun lang, sobrang thank you sa inyo lahat. Kumbaga, laban lang tayo sa buhay. Lahat tayo may pinagdadaanan. Enjoy natin yung bawat oras. Ayun nga, dati ang motto ko, YOLO eh. You only live once. Pero mali pala yun. Di pala you only live once. You only die once. But you live every day. So, yun naman. Dapat sulitin natin yung bawat oras. So, yun lang, maraming salamat sa inyo lahat. Mahal na kayo. Lahat ng tao dito, tinuturing ko ng pamilya. Maraming salamat. Let's go, makikir na tayo. Mahal na ko kayong lahat. Kaya sa mga anak ko, lalo na, Francis Garrett. I love you na. So, ayan, happy birthday to me. Thank you.